Pag-aral Essay Bantayan. Agosto 31, Setyembre 6, 2026. MJ Tanong Iltisagot. Tema, magbigyan ng pananaw kung paano kail nakikiling. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit kailangan nating patuloy na makinig ng mabuti sa mga pulong at iba pang espiritual na programa at kung paano natin ito magagawa. Naglaan ako ng oras para ihanda ang artikulong ito. Iniharap ko ang mga sagot sa pinakasimpleng forma. Magugustuhan mo ito. Simulan na natin. Magatanong isa tandang bawas dalawa. A. Paano inaalagaan ni Jehovah ang espiritual na mga pangangailangan ng kanyang bayan ngayon? Awit 23, 1, 2, 5. Sagot. Inaalagaan ni Jehovah ang ating espiritual na mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng saganang espiritual na pagkain. Ginagamit niya ang kongregasyon at ang ating mga pulong upang pakainin at palakasin tayo, upang magkaroon tayo ng kailangan natin upang manatiling malakas sa espiritual. Gaya ng ipinapakita sa awit 23, si Jehovah ay parang isang may biging pastol na bukas palad na naglalaan para sa kanyang bayan. B. Ano ang ating isa sa alang-alang tungkol sa mga Kristiyanong pagpupulong? Sagot. Tatalakayin natin kung bakit mahalagang makinig ng mabuti sa mga Kristiyanong pagpupulong, kahit na may pamilyar na material na tinatalakay. Makikita rin natin kung paano makakatulong ang mga nagtuturo sa kongregasyon sa iba na makinig at kung ano ang magagawa natin upang maging mas mahusay na tagapakinig. Tanong 3. Paano tayo kinakausap ni Jehovah, at paano ginagamit ng maayos ng kanyang mga lingkod ang kanyang salita? Sagot. Kinakausap tayo ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ginagamit ito ng maayos ng kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng paggawa nito bilang batayan ng kanilang pagtuturo sa mga pagpupulong ng kongregasyon, sa mga artikulo, pahayag, broadcast, at mga video. Hindi lang basta pagbabasa ng mga kasulatan ang ginagawa nila. Ipinaliliwanag nila ang mga ito at ipinapakita kung paano ito ilalapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang pag-isip ni Jehovah at mapalakas ang ating pananampalataya. Tanong 4. Anong ideya ang ipinahihiwatig ng mga salitang, naririnig at makinig? Sagot. Sa Biblia, ang mga salitang, naririnig at makinig ay kadalasang nagpapahiwatig ng pagsunod. Kaya kapag nakikinig tayo sa salita ni Jehovah sa ating mga pagpupulong at naunawaan ang kanyang kalooban, dapat nating isabuhay ang ating natututuhan. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin na tunay tayong nakikinig kay Jehovah at nais nating palugdan siya. Tanong 5. Ano ang pinakikilos sa atin ng ating pag-ibig kay Jehovah? Sagot. Ang ating pag-ibig kay Jehovah ay nagpapakilos sa atin na makinig sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga utos, at sumamba sa Kanya sa paraang sinasang-ayunan niya. Habang natututo tayo ng higit tungkol kay Jehovah at naunawaan ang Kanyang mga katangian, ang ating pag-ibig sa Kanya ay lalong tumitibay at nag-udyok sa atin na gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Tanong 6. Sa ating mga pagpupulong, ano ang natututuhan natin tungkol sa pagtulong sa iba? Sagot. Sa ating mga pagpupulong, tinuturuan tayo ni Jehovah kung paano magpakita ng pag-ibig at tumulong sa iba, kapwa sa ating mga kapananampalataya at sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Natututo tayo ng mga praktikal na paraan upang mapabuti ang ating ministeryo, tulad ng pagsisimula ng palakaibigang mga pag-usap at pagtuturo sa iba. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga demonstrasyon at mga bahagi ng estudyante, matututo tayo ng mga kasanayan na makakatulong sa atin na maging mas epektibo sa pagtulong sa mga tao. Tanong 7. Bakit mahalaga na patuloy tayong makinig kay Jehovah? Sagot. Mahalaga ito dahil ang pakikinig kay Jehovah at pagsunod sa kanyang salita ay humahantong sa buhay. Ang ating mga pagpupulong ay nagbibigay sa atin ng pampatibay loob at espiritual na lakas na kailangan natin upang makapagtis habang naghihintay sa bagong sanlibutan. Dahil nabubuhay tayo sa mga huling araw, dapat tayong manatiling alerto sa espiritual at patuloy na makinig ng mabuti sa patnubay ni Jehovah. Tanong 8. Bakit dapat patuloy na pagbitihin ng mga kapatid na nagtuturo mula sa plataporma ang kanilang kakayahang magsalita? Sagot. Ang mga kapatid na nagtuturo mula sa plataporma ay dapat patuloy na pagbitihin ang kanilang kakayahang magsalita dahil ang isang mahusay na inihandang presentasyon na nakabatay sa Biblia ay maaring makaakit ng mga tao sa katotohanan at makatulong sa mga kapananampalataya na manatiling tapa. Ang mahusay na pagtuturo ay maaring magkaroon ng pangmatagalang espiritual na epekto,
Kaya ang mga may atas na magsalita ay dapat magsikap na gawing malinaw, kawili-wili, at kapaki-pakinabang ang kanilang mga pahayag. Tanong 9. Bakit mahalaga na madaling sundan ang isang pahayag? Ang isang pahayag ay dapat madaling sundan upang malinaw na maunawaan at matandaan ng mga tagapakinig ang mga pangunahing punto. Kung ang material ay masyadong komplikado, maaaring magambala ang mga tagapakinig o mawala ang atensyon sa paksa. Ang isang malinaw na istruktura, kung saan ang mga pangunahing punto ay ipinakikilala, binuo ng paisa-isa, at maikling na repaso sa konklusyon, ay tumutulong sa mga tagapakinig na manatiling nakapokus at makinabang mula sa pahayag. Tanong 10. Bakit mahalagang maging masigla sa material? Sagot. Ang pagiging nasasabik sa material ay nakakatulong sa isang tagapagsalita na may pahayag ang kanyang pahayag ng may tunay na sigasig at paniniwala. Kapag malalim nating binubulay-bulay ang mga kasulatan at ang mga nakaatas na material, makakahanap tayo ng mga puntong antig sa ating puso. Ang sigasig na ito ay maaari ring magudyok sa mga tagapakinig na pahalagahan ang impormasyon at palakasin ang kanilang kaugnayan kay Jehovah. Tanong 11. Bakit nakakatulong ang pagbibigay ng praktikal at espesipikong mga mungkahi sa mga pahayag? 1 Timoteo 4:13-16. Sagot. Ang praktikal at espesipikong mga mungkahi ay nakakatulong sa mga tagapakinig na makita kung paano nila eksaktong may lalapat ang mga prinsipyo ng Biblia sa kanilang sariling buhay. Sa halip na magbigay lamang ng pangkalahatang impormasyon, maaaring gamitin ng isang tagapagsalita ang kasulatan upang magbigay ng malinaw na patnubay na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga tagapakinig. Ginagawa nitong mas kapaki-pakinabang ang pahayag at tinutulungan ang mga tagapakinig na kumilos. Tanong 12. Bakit pinakamahusay na magsalita ng natural kapag nagbibigay ng pahayag? Sagot. Ang pagsasalita ng natural ay nagpapadali para sa mga tagapakinig, kakayahang makinig at sumipsip ng impormasyon. Ang pagsasanay ng malakas sa pahayag ay nakakatulong sa tagapagsalita na maiwasan ang tunog na parang nagbabasa ng script. Ang isang natural at taos-pusong pagpapahayag ay nagpapakita rin ng tunay na damdamin para sa paksa at sa tagapakinig, na ginagawang mas masigla, kawili-wili, at nakapagpapasigla ang pahayag. Tanong 13. Bakit dapat humingi ng payo ang mga guro sa kongregasyon sa mga bihasang tagapagsalita? Sagot. Maaring mapansin ng mga bihasang tagapagsalita ang mga kahinaan o mga bulag na bahagi na maaring hindi natin nakikita sa ating sarili. Sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na repasuhin ang ating mga tala o makinig sa ating pagpapahayag, makakatanggap tayo ng mga kapaki-pakinabang na mungkahi kung paano gagawing mas malinaw at mas kapaki-pakinabang ang ating mga punto. Ang paglalapat ng kanilang payo ay nakakatulong sa atin na umunlad bilang mga guro at mas matulungan ang iba na makinabang mula sa salita ng Diyos. Tanong 14. Bakit natin dapat linangin ang saloobin na manunulat ng awit 119? Sagot. Dapat nating linangin ang saloobin na manunulat ng awit 119 dahil lubos niyang pinahahalagahan ang mga paalala ni Jehovah. Kahit na pamilyar ang impormasyon, pinahahalagahan niya ito dahil ang mga paalala ng Diyos ay nakatulong sa kanya na harapin ang mga hamon at manatiling tapa. Kung babulay-bulayin natin ang kahalagahan ng mga ito, mas magiging sabik tayong makinig na mabuti sa ating mga pagpupulong at isagawa ang ating natututuhan. Tanong 15. Paano natin mapapanatili ang ating pagpapahalaga sa espiritual na pagkaing natatanggap natin sa mga pagpupulong? Sagot. Mapapanatili natin ang ating pagpapahalaga sa pamamagitan ng pag-alala na si Jehovah ang pinagmumula na espiritual na pagkaing natatanggap natin. Kahit na pamilyar na ang impormasyon, hindi natin dapat itong ituring na pangkaraniwan o paulit-ulit. Sa halip, maaari nating bulay-bulayin kung paano pinapalakas ng mga paalala ang ating pananampalataya. Tinutulungan tayong harapin ang mga hamon, at ginagabayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Makakatulong ito sa atin na patuloy na pahalagahan ang bawat pagpupulong. Tanong 16. Ano ang nakatulong sa ilang matagal ng lingkod ni Jehovah na patuloy na makinig ng mabuti sa mga pagpupulong? Sagot. Nakatulong sa marami ang paghahanda na makinig ng mabuti. Ang pagrerepaso sa material ng maaga ay nagpapadali sa pagtutuon ng pansin at pakikilaho. Nakakatulong din ito upang tingnan ang mga pamilyar na paksa mula sa iba't ibang pananaw na maaring magpalalim ng ating pag-unawa. Bukod pa rito, maaari tayong magtuon ng pansin sa mensaheng nakabatay sa Biblia sa halip na sa estilo o kakayahan sa pagsasalita ng tagapagsalita.
Tanong 17. Ano ang magagawa mo upang makinig ng mabuti sa mga pagpupulong? Sagot. Maaari tayong maghanda ng mabuti sa pamamagitan ng pagrepaso sa material ng maaga, pagdating ng maaga, at pagkakaroon ng magaan na pagkain upang manatili tayong alerto. Sa panahon ng pulong, panatilihing tahimik ang mga elektronikong aparato, tumuon sa tagapagsalita, kumuha ng maikling tala, at sandin ang mga kasulatan at pangunahing punto. Karagdagang komento, maaari rin nating isipin kung paano makakatulong sa atin o sa iba ang impormasyon. Sa mga asamblea at kombensyon, ang pagtingin sa programa at paghahanda ng ating puso gamit ang pambungad, na misika at mga video ay makakatulong din sa atin na manatiling mapagmasid. Tanong 18. Bakit tayo dapat patuloy na makinig sa mga pulong? Sagot. Dapat tayong patuloy na makinig sa mga pulong dahil ginagamit ni Jehovah ang impormasyong ibinigay upang gabayan tayo sa tamang landas. Ang payo at mga paalala na natatanggap natin ay tumutulong sa atin na maiwasan ang pagkaanod palayo sa spiritual, tulad ng isang bangkang naliligaw ng landas. Kapag tayo ay nagbibigay ng maingat na pansin at ikinakapit ang ating natututuhan, maaari tayong manatiling tapat, magtamasa ng kaligayahan gayon, at magtamo ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Paano kail sa sagot? Bakit tayo dapat makinig sa mga pulong? Sagot. Dapat tayong makinig sa mga pulong dahil ginagamit ito ni Jehovah upang maglaan ng espiritual na pagkain, patnubay, mga paalala, at pampatibay loob. Sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagkakapit ng ating natututuhan, ipinapakita natin ang ating pag-ibig kay Jehovah, pinatitibay ang ating pananampalataya, at nananatili sa landas ng katuwiran. Paano makakatulong ang mga kapatid na nagtuturo sa mga pulong sa iba na makinig? Sagot. Maaari silang maghanda ng mabuti at gawing malinaw, maayos ang pagkakabalangkas, praktikal, at madaling sundan ang kanilang mga pahayag. Dapat silang magsalita ng natural at masigla, tumuon sa mga pangangailangan ng mga tagapakinig, at gamitin ang Biblia ng epektibo. Ang paghingi ng payo sa mga bihasang tagapagsalita ay makakatulong din sa kanila na mapabuti ang kanilang pagtuturo. Paano ka magiging mas mahusay na tagapakinig? Sagot. Maghanda para sa mga pulong ng maaga, dumating ng maaga, manatiling nakapokus, at iwasan ang mga pang-abala mula sa mga elektronikong aparato. Magtala ng maikling tala, sandan ang mga kasulatan at pangunahing punto, at isipin kung paano mo may lalapat ang iyong natututuhan. Higit sa lahat, panatilihin ang pagpapahalaga sa spiritual na pagkain ni Jehovah, kahit na pamilyar na ang material. Salamat sa panonood. Alam mo ba na matutulungan kitang ihanda ang iyong takdang aralin ng maaga? I-click ang link sa seksyon ng komento para sumali sa aking segment Assistant Membership Team.